Alright mga kababayan, magandang araw po sa ating lahat. At eto na po, OBP on 2024 COA report. No wastage of government funds. Maganda ho ito mga kababayan ko. Lalong-lalo na ho sa kritiko ho ng ating Vice President Inday Sara Duterte doon po sa mga dilawan at makakaliwang grupo. Ayan, mismong COA na po ang nagsalita at legit na legit po ang balita na ito dahil galing po ito sa GMA News. Ayan, ako salamat naman at nababalita rin ng mga mainstream media natin. No? Sinasabi po dyan, the Office of the Vice President on Thursday maintained that the Commission on Audit had no finding of wrongdoing on them based on the recently released 2024 audit report headed by the Vice President Sara Duterte. The OBP said the significant audit observation and corresponding recommendation by COA on its report were discussed with its management official during an exit conference on May 16, 2025. Oh, ano kayang masasabi ng mga dilawan dito? Alam niyo kasi, kahit to ang Office of the Vice President, noong mga nakaraan, nabawasan ho ng pondo, patuloy yung nagtatrabaho ang OBP sa pangunguna nga ho ng ating Ma'am Inday Sara Duterte. Marami ho mga proyekto ang OBP na tuloy-tuloy na nagbibigay ng serbisyo sa mga kababayan nating Pilipino. Kahit po yung mga malalayong lugar ay iniikot ho ng ating Vice President para makapagbigay ho ng tulong. Malaman ho ang kalagayan ng ating mga kababayan. O, ikukumpara naman natin, no? Doon, kumusta naman kaya? Pagka yung Office of the President, kumusta naman kaya yung COA report niyan, no? Kumusta naman kaya ang paggastos ng budget? Dito, kitang-kita ho natin na talagang wala hong ninanakaw na pera ng taong bayan ang ating Vice Presidente, Inday Sara Duterte. Ginagamit ho, wala hong nasasayang kahit po yung mga pagpunta niya doon sa ibang bansa, so sinasabi naman niya hindi siya gumagamit ng pera ng gobyerno yung pagpunta niya sa ICC. Ito ho yung kagandahan no? Nalilibot ng OBP para makita ang tunay na kalagayan ng mga mamamayang Pilipino. Ang isang halimbawa ho dito, mga kababayan ko, ay lalo na ho noong mga nakaraang tagbaha, di ba? Nung inulon tayo, yung nilindol tayo, nandyan kaagad ang Office of the Vice President. Isang araw nandyan kaagad or kinabukasan nandyan kaagad ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Hindi lamang nandun para magpa-picture, nandun para magbigay ng tulong sa mga naapektuhan ng mga kalamidad. O, ito, gayanin nyo ito. Gayanin sana lahat ng mga departamento ng gobyerno ang tamang paggastos ng pera ng bayan natin. Huwag yung kung ano-ano yung kung saan-saan nyo ginagamit yung mga budget nyo. Doon sa mga ghost project, huwag ganon. Ito nakikita nyo, ito ang halimbawa, mga kababayan ko, na talagang ang pag-atake po sa Vice President Inday Sara Duterte ay ginagawa nila para masiraan lamang. Anong nakaraang taon nga ho, mga kababayan, ay nagkaroon din ho ang report ng COA ng unmodified opinion. Tingnan niyo yun, mga kababayan, unmodified opinion, yung resulta. Ay doon pa lamang ho, talagang malinis ho ang pagtatrabaho at walang ninanakaw na budget ng gobyerno ang Office of the Vice President. Kaya marami yung umiiyak dito no? Kaya yung iba, hanggang doon lang sila hanggang ngayon, ang ang sinisigaw nila yung confidential fund pa rin, no? Yung mga dilawan ng mga talunan na gustong makapwesto ngayong 2028, ang sinisigaw nila, confidential fund pa rin. Pero mga kababayan, mismong COA na po ang nagsasalita. Walang nasasayang na pondo ng OBP ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Sampal ho ito. Sampal ho ito sa mga dilawan. Di ba? Kasi lagi ho silang lagi ho silang panay ang tirada. Lagpanay ang tirada dito sa ating Vice President Inday Sara Duterte. Gusto ko kasi nila talaga na sa 2028 makaposisyon sila. Kaya na mismong galing ho yan sa GMA News Online. Siguro naman papaniwalaan nyo na yan mga dilawan. Di ba? Ito dapat ang leader ng sambayan ng Pilipino na yung pera na pinanabuhis ng bayan na pinagpapagura ng bawat Pilipino ay nagagamit
Di ba? Ganun ho kasimple. Oh, hindi ho makamove on sa confidential fund eh. Pero audited na ng COA yun. Oh, kayo ho kaya, doon sa mga pork barrel kings, anong masasabi nyo? Ha? Yung mga dilawang kaya, doon sa pork barrel kings, anong masasabi nila? Diyan sa mga trilyon-trilyong peso na nawawala na budget natin sa flood control, di ba? Sa kabila ho yan, mga kababayan, ang panawagan pa ng ilang grupo ay pag-resignin ang ating Vice Presidente. Tingnan nyo mga kababayan, ang ganda na ho ng ginagawa ng Vice Presidente ng OBP pero ang sigaw nila ng pag-resign hanggang kay Vice President Inday Sara lamang. At hindi raw, ayaw nilang sumigaw ng Marcos resign. Di ba? Makikita yan mga kababayan, makikita at makikita. Lalabas ang katotohanan. Oh, di ba? Ganun kasimple mga kababayan ko. Sana ganito yung politiko natin. Sana ganito yung leader natin. Oh, ngayon may mga kahit may mga ano pa sila, yung mga CCTV camera, yun yung mga tinitira ngayon eh. 'Di ba? Yun yung mga ginagawa nilang pagtirada naman sa ating Vice President Inday Sara Duterte. Oh, alam niyo, gising na ang mga Pilipino. Kilalang kilala na nila, excuse me, kung sino ang tunay na nagtatrabaho po para sa bansa natin. Hmm. Kilalang kilala nila at yan ay ang mga Duterte. Alam na alam nyo naman yan. At eto nga, dahil dyan, dahil sa magandang performance na yan ng ating Vice President Inday Sara Duterte at ng OBP, tingnan nyo naman po itong lumabas na ito. Oh, watch VP Sara Duterte top contender for president in 2028 WR numerous survey. Ako lalo na namang iiyak yung mga yan. Ha? Dahil kitang-kita nyo naman talaga kung sino ang nagmamahal sa bayan, kung sino ang nagtatrabaho. Oh, ayan, paano yan? Sa 2028, talagang napakalakas pa rin at gusto pa rin ng mas nakakaraming Pilipino ang Vice President Inday Sara Duterte. Sino ilalaban mo rito? Si Tulfo, si Ontiveros, si Trillanes. O abay, dito na ho kayo sa aming Vice President Inday Sara Duterte. Hmm. Marami ho ang nagsasabi sa inyo, Parak TV, ano ang gagawin mo sa mga taong ayaw kay Sara Duterte? Alam niyo, yung mga taong ayaw kay Sara Duterte, yan din ho yung mga tao na ayaw mabago ang bansa natin. Yan ho yung mga tao na ayaw malinis ang bansa natin. Sila yung mga tao na ayaw kay Sara Duterte na ayaw nilang mawakasan ng korupsyon at ang droga sa bansa natin, sila yon. Kaya gumising kayo, di ba? Gumising kayo, eto na yon, mga kababayan, eto na yung hinihintay ng bansa natin para maibalik muli ang dangal ng mga Pilipino na sa kasulukuyang administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos ay ang daming dismayado. Kaya nga malayo pa man itong 2028 pero nakikita nyo na sa mga survey, number one talaga ang ating Vice Presidente Inday Sara Duterte. Ang leader ho dapat kasi may puso, nagtatrabaho, hindi nagnanakaw. At ang puso niya para sa mga Pilipino. Kasi kung makikita niyo ho, pagka may mga binibisitang lugar, ang ating Vice President Inday Sara Duterte, akala mo siya na yung Pangulo ng Pilipinas. Mas sikat pa siya kay Marcos Jr., mga kababayan. Pagka pumupunta yan, talagang tinitilian. Talagang inaabangan ng mga kababayan nating Pilipino. Oh, di ba tayo, may nakikita tayo sa picture sa mga social media. O, nandiyan na si Marcos Jr., di ba? Pinapapalakpak pa, yung assistant niya, yung pa yung nagpapalakpak. Pero ang Vice President, siya mismo yung gustong makita ng mga tao. Larawan ng isang matapang na babaeng politiko dito sa bansa natin na sa hirap, sa daming pinagdaanan ng Vice President Inday Sara Duterte, siguro naman ay kayang-kaya niyang hawakan ng bansa natin. Unang-una na nga dito dahil naging mayor ito ng Davao City. Kung ikaw naging mayor ka, uulit-ulitin natin, alam mo ang problema na kinakaharap. Oh,
Nakapokus ang isang mayor, yung galing sa pagtabi, nakapokus yun sa problema ng kanyang bayan. Ganon ang Vice President Inday Sara Duterte at ganon ang kailangan natin na maging Pangulo sa 2028. Isang abogada galing sa pagka-mayor, galing ng Vice President. Oh, di ba? Package deal na yon, mga kababayan, lalong higit galing sa dugo ng mga Duterte na alam naman natin kung sino talaga ang tunay na nagmahal at naglingkod sa sambayan ng Pilipino. Kaya sa mga hindi pa, sa mga tulog pa, sa mga ayaw pa dyan, sa aming Vice President, Inday Sara Duterte, pag-aralan nyo, tingnan nyo ang trabaho ng ating OBP. Tingnan nyo ang mga resulta ng COA mula nang siya'y manungkula ng 2022. O, hindi lang naman ngayong 2028 nag-number 1 sa mga survey ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Maging noong nakaraang halalan, siya rin po yung nangunguna sa mga survey na yan. At malamang sa 2028, pupulutin sa kangkungan ang makakalaban ng Vice Presidente. Katulad na nga lamang kung sino ang pipiliin ni Mr. President Bongbong Marcos. Paano natin nasabi yan? Dahil nga bagsak, mga kababayan ko, yung ratings ni Bongbong Marcos. Tapos yung korupsyon sa panahon niya, mas dumami, mas lumawak, mas lumaki. Tapos mag-i-introduce siya ng isang kandidato ngayong darating na 2028. Paano yan iboboto ng mga mamamayang Pilipino? Hindi katulad ng isang Sara Duterte na napakaraming tirada ang ginagawa, paninira ang binabato sa kanya, still nakatayo pa rin hanggang ngayon. At yung confidential na yan, confidential fund na yan, yun lamang ang kaya nilang itapon sa ating Vice President Inday Sara Duterte. Marami umiiyak na mga dilawan ngayon. Maraming umiiyak na mga loyalista ngayon. Alam niyo kung bakit? Dahil sa kaliwat kanang birada nila sa mga Duterte, wala nangyari. Mas lalo nyo lang pinapasikat ang mga Duterte sa ginagawa nyong paninira na ito. Di ba? Sa lahat ng mga tirada nyo ng mga sablay, puntos yun para sa Vice President Inday Sara Duterte. At kung titingnan natin ang kasaysayan itong mga nakaraang taon, gusto talaga nalang siraan, gusto nilang mabinay. Binay itong si Vice President Inday Sara Duterte. Pero hindi nila talaga kaya dahil malinis at marami nang napatunayan, marami nang nagawa. Ako bilang isang Pilipino, mga kababayan, kung ano ang nagawa ng Vice President Inday Sara Duterte doon sa Davao at ngayon sa kanyang, ito yung pagiging Vice President niya, malaking itulong nito. Parang ito yung pinakang training ground din niya para umanda, para maihanda ang Vice President sa darating na 2020. At wala hong panama yung ibang mga kandidato. Masyadong malayo talaga. Naniniwala ako hanggang sa uli, ang aming Vice President Sara Duterte ang susunod na magiging Pangulo ng Pilipinas sa 2028. So yun lamang mga kababayan, maraming salamat sa inyong lahat. Magandang araw. Muli ako si Parak TV. At kung nagustuhan nyo itong video natin ngayon, huwag nyo kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. Magkita-kita tayo sa mga susunod nating mga rally. Mga panawagan ng mga kababayan natin. Nandun tayo, makikita nyo ako sa mga peaceful rally na yan. At syempre, antabayanan nyo yung mga susunod pa nating video. Maraming salamat po ulit at mabuhay po. Mahalin po natin ang Pilipinas.